Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. Jake-san, よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。Hi. Una po natin ay Doruga. Doroga. Ano po siya sa Tagalog or Taglish? Ang daanan. So, desu ne, ang daan. Hi. So, next po natin. Kondeiru. Ano po ang kondeiru? Crowded po. So, desu ne, crowded. O kaya naman po, Traffic. hi. So, mayroon din po tayong salitang Jutai shiteiru. jutai shiteiru. Traffic po. So, desu. Hi. Shiteiru po siya, kaya matraffic po. Ano po? Kondeiru, matraffic o kaya crowded po. Ano po? Hi. Ano po ang pagkakaiba po, Jake, sa ng kondeiru sa jutai? Actually po, dito po sa sentence po na ito, parehas lang po silang meaning. Ito po, ano po, kuminasay, hindi itong suiteiru. Kumbaga, crowded ang daan, traffic ang daan, o kaya matraffic ang daan. Parehas lang po ang meaning nila. Pero, kung hindi po daan po ang pinag-uusapan po natin, kung ito lang pong salitang ito, ano po ang pagkakaiba po nila? Wala po kasi yan sa book eh. Wala pong idea eh. So, dayan eh. Kasi po, ang kondeiru, hindi lang po siya sa sasakyan maaaring Para gamitin. sa tao din po. Pwede po siya sa tao, sa mga hindi lang po sa sasakyan, kundi pati po sa tao. While yung jutai, sa sasakyan lang po siya maaaring gamitin. Ano po? So, take note na po natin yun. Para hindi po tayo lito. Hi. So, ang kabaliktaran po ng kondeiru ay Suiteiru. Hi, suiteiru. Ano po ang meaning po niya sa Tagalog? Freeway. Parang gano'n. So, desu ne. Hindi traffic. Baliktad po kasi ano po. Hi. Pero, ang suiteiru, pwede rin po siyang magamit sa tao. O kaya sa mga, mga lugar po, sa mga seats. Ano po? Hi. So, di ba po sa kondeiru po, halimbawa, sa loob po ng train, densya no nakaga kondeiru. So, tulad po ng nabanggit po ni Noe-san, may nakita po ako, ang ganda-ganda po, siksikan. Hi. Sa train, siksikan. Densya ga kondeiru. Siksikan sa train po ang ibig po sabihin na po noon. So, yung suiteiru, kabaliktaran po ng siksikan. So, wala masyadong tao na po. Ano po? So, kung hindi po walang tao, ay wala masyadong tao. Hindi po ibig po sabihin as in wala ng tao po yung suiteiru. Ano po? Pwede rin pong wala pong tao, pero pwede rin po siyang meron tao, pero katiting lang, kaunti lang sila. Hay, nagagamit pa rin po ang suiteiru. Hay. Yan po siya. So, go po tayo sa next po natin na vocabulary. Mawari michi o suru. Hay. At saka, Tomawari o suru. Hay, mawari michi o suru. Tomawari o suru. Ano po ang ibig po sabihin nito? Lumiko. Parang mawari, paligid. So, ne, paligid. Demo ne, koko wa ne, hindi po siya paligid na mawari. To turn po. To turn or, yung mawari michi po dito ay isang magpasikot-sikot ng daan. Hay. Kasi, kaya po siya sinabi pong ganyan. Kasi kung halimbawa po, straight lang po, makakarating na sa patutunguan nyo. Pag sinabi pong mawari michi, magkukuha po siya ng ibang way para
makarating doon sa sa lugar na patutunguhan niya. So, ibig po sabihin, hindi po siya shortcut. Imbis na shortcut yung normal na way yung gamitin niya, ang dinaanan niya yung nagpasikot-sikot pa po siya ng daan. So, mawarimichi, ibig po sabihin, sa labas na, sa ibang way siya dumaan. So, medyo malayo. Kaya kumbaga nagpasikot-sikot ng daan po ang Tagalog niya po. Ano po? Yung tumawari, toyiっていうのってわかりますか? Toyi. Alam niyo po ang toyi? Ay, malayo po. Malayo. Hay. Tapos, umikot siya ng malayo. Yun po ang ibig po sabihin. So, ibig po sabihin, nagpasikot-sikot ng daan talaga po siya. Hay. So, parehas lang po sila po ng meaning po. Ano po? Iba lang po yung the way po nilang express. Pero parehas po sila ng meaning. Hay, kumbaga hindi po nila chinoise yung direction, yung way na mas madali makarating doon sa lugar na yun. So, ang kabaliktaran po, di ba po, pag dalawa pong araw, antonyms po siya. Ang kabaliktaran po nito ay chikamichi o suru. Chikamichi o suru. Ano po ang chikamichi? Mag-shortcut. So, this chikamichi stands for chikai michi, malapit na daan. So, it means mag-shortcut. Ano po? Hay. At ang kabaliktaran po ng chikamichi is mawarimichi o suru or tomawari o suru. Hay. Magpasikot-sikot ng daan. Hay. Deは次いきますね。次あたりを左に曲がる。もう一度いいですか？はい。次あたりを左に曲がる。はい、大丈夫です。はい、突き当たり. Ano nga po ba po ang 突き当たり? Sa susunod na kanto. Parang sa end po. So, end po siya. Dulo po siya ng daan po. Ano po? So, hindi na po siya pwedeng dumiretso kasi end na po siya. Yun po yung tinatawag natin dito sa Japan na TG. Daan po na TG. Kasi di ba po para po siyang T, letter T, kapag inangat po yung daan. Hay. Yan po ang tinatawag na TG. Tsuki atari. Tsuki atari, ito pong dulo. Hay. O, hidari ni magaru. Ano po yung hidari ni magaru? Lumiko sa ano po? Sa kaliwa. Kaliwa is left? Ay. Hay. Tama po. Tsuki atari o hidari ni magaru. So, pag kinumpleto po siya, paano na po siya? Sa dulo, lumiko sa kaliwa. Pagdating ng dulo, lumiko sa kaliwa. Hay. Hay. So, desu ne. Hay. Kaya ako po, ang ginawa ko po ay lumiko ng kanan sa dulo. Hay. Inano ko lang po siya. At hinantay ko lang po. Ay, kanan po is hidari. Daijoubu? Migi. Hindi po ate. Ay, kaliwa po. Ang Kaliwa hidari. po. Ang hidari. Babaguhin po natin siya mamaya. Arigatou gozaimasu. Nalilito po ako sa left and right po, sa kaliwa at saka kanan. Napapakanto po tuloy ako, Migi. Hay. Gomenasai. Babaguhin po natin. Hidari is kaliwa po. Ano po? Left po. Hay. Natsugi desu ne. Basu ga teisha suru. Hay. Basu ga teisha suru. Ano po ang teisha? Ayun po yung sa ano, baso tayo, di ba? Pasi stop. So desu. Parang mag-stop sa bus stop. Hindi po. Teisha. Hindi ko po alam yung teisha. Pag ano po ng pansamantala. Huminto po, pansamantala. Paghinto po ng pansamantala ng sasakyan po. Ano po? Kaya, pag sinabi pong basu ga teisha suru, ano na po ang ibig po sabihin po nun? Hihinto ang bus ng saglit. Ng pansamantala. So, desu ne. Hay, kaya, sa Tagalog po, magiging Huminto ng pansamantala ang bus. so desu.
Hay, kasi dito po, sa Taysha pa lang po, alam na po natin na yung sasakyan yung hihinto ng pansamantala. Pero hindi po natin pwede sabihin na hihinto ng pansamantala ang sasakyan na ang bus. Hay, magiging weird na po yan sa Tagalog. So, ang gagawin po is huminto ng pansamantala ang bus. Hay, ganun na po siya pag nag-translate. De wa tsugi desu ne. 線路を越える。もう一度いいですか？線路を越える。そうです。線路を越えるですね。はい。Ano nga po ang senlo? Kanina po lumabas po yung kay ni Hongkong Railway sa po. railway. Ano po ang railway sa Tagalog? Riles. Railways po. Apo, kasi baka dito po tayo po na baka railway company po. Ano po? Senlo is railways. Hay. Ano po ang koeru? To cross po. To cross. Tatawid. So, desu ne. Hay. Pero ang pinakatumpak pong salita niya is, kumbaga, kumbaga, Dadaan. koeru po kasi, Pass po. kumbaga, unahan niya. Kumbaga, lagpasan niya. Yun, lagpasan niya po yung pinakatumpak. Pero, pag sinabi pong senro koeru, tulad po ng nabanggit nyo, na pagtawid ng riles or Malagpasan ang riles. so des. Hay. Malagpasan ang riles. So, it means po, pagtawid ng riles na rin po. Ano po? Hay. So, desu ne. Saigo desu ne. トラックを追い越す。はい。トラックはもう分かってますね。追い越すとは何ですか？ To overtake po. そうです。to overtake. So, ano po ang トラックを追い越す? Parang mag-overtake sa truck. I-overtake ang Truck. So des. Hay. Kaya, sa Taglish, magiging I-overtake ang truck. そうですね。はい。トラックを追い越す。I-overtake ang truck. Hay. Meron po tayo pong katanungan. Madamandain ay des. 大丈夫ですか？よかったです。Kaliwa po. Ano po? Kaliwa. Okay. Ayan. At Sumimasen. Linday, kumenasay. Ang tawag dito, meron pong katanungan sa baba from Camila Chang. Hay. Kamila-san konbanwa. Dalawa po yung kondeiru na kanji po. Ano daw po yung pinagkaiba? Yung kondeiru na may parang hairut eh. Tapos, isang kondeiru na いつものですね. Yun lagi pong kondeiru po kasi pumasok po kayo sa loob. Yung meron pong hairu po, ano po, yung kondeiru po, just a crowded po siya. Yung komo po, pagpasok po sa loob, maaari nyo po siyang gamitin po sa moshikomi, hairikomi, at wanandakke, lahat po meron pong kanji po ng komi or komu, ano po siya, kumbaga, nag-jump in po kayo sa loob. Pero dito po sa kondeiru at yung kondeiru na yun po yung ginamitan, parehas lang po. Halos parehas lang po yung meaning niya po doon sa sentence na iyon. Ang pagkakaiba lang po nila, yung kondeiru, para lang po talaga po siya sa crowded or siksikan. Yung kondeiru na may hairu po na kanji, hindi lang po siya para po sa crowded, kundi para po sa pag-jump in po. Halimbawa, tobikomu, pag-jump in niya sa loob ng pool. Hay, kung magpapasok po siya sa loob na yun. Hay, doon po ginagamit ang kondeiru na komu po. Ano po, yung kanji po na yun. Tulad po ng jutay, meron po silang parehas na meaning, crowded. Sa traffic po, ano po, sa traffic po na daan. Pero ang jutay, hindi po siya pwedeng magamit sa mga tao. Pero ang kondeiru, pwede po siyang magamit sa tao. Ganyan po yung pagkakaiba po niya. Dajabu ka na? Mas at Linday. Thank you. Yun lang po? Napaliwanag na Thank you, Ate Inday. Kasi yung question na may guminasagot na rin po ni MP. Thank you po. よかったです。ありがとうございます。はい。
では、次いきますね。チックさんありがとうございます。またよろしくお願いいたします。それでは次は、ノエさんです。ノエさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします, ate. よろしくお願いします。では、go lang po tayo na ng go kasi medyo mahaba po tayo. May quiz pa po tayo. はい。Mawamichi. ごめんなさい。これ、mawamichi じゃないな。時速と言います。時速です。時速。はい。時速ですね。はい。はい。時速。時速100キロで走る。はい. 時速100キロで走る. Ano po ang ibig pong sabihin po ng 時速? 時速? 時速. Ano po? Mag-drive? Drive? Yung topic po natin is sumakay tayo ng sasakyan. Part 2. Wala pong idea, ate. Hay. Yung jisok pong sinasabi, ano po siya? Speed per hour po siya. So, pag meron pong jisok 100 kilometer, ibig po sabihin, 100 kilometer per hour de hasiru. So, ibig po sabihin, tatakbo yung sasakyan po dito po yung inaanan niya ang tinutukoy niya kasi hindi naman po tayo po pwede pong tumakbo ng 100 km per hour po, di ba po? Hi. So, hasiru means pag-run, pagtakbo. Minsan, hatami arigatou gozaimasu. So, it means po na tatakbo yung sasakyan ng 100 km per hour. Hi. So, kumbaga yung metro ng sasakyan kapag nagda-drive, nasa 100 km po siya. Ganun po yung speed niya po. Ano po? Hi. Jisoku mean speed per hour. Hi. Kaya, magiging tumatakbo ng 100 kilometro per hour. Hi. Entre parentheses, ang bilis po. Hi. では次行きましょう。スピード一番、スピード違反で捕まる。もう一度いいですか？捕まる。はい。Ano po ang ihang? Kasi parang ano siya note. Parang sa baba po si Rainbow Star Sun po. Violation po. Hi. Pag sinabi pong, ano po ang speedo? Yung bilis po. Speed. Bilis. So, pag sinabi pong speedo ihang, ano po siya? Violation po sa speeding. So, speeding po. Hi. Ano po ang tsukamaru? Nahuli po. So, des. Mahuhuli po. Ano po? Nahuli po. Hi. Kaya, ano po ang meaning po ng speedo ihan de tsukamaru? Parang nag-violate siya sa speeding. Kaya po nahuli siya. So, desu ne. Hi. Daijoubu desu yo. Kaya, magiging mahuhuli dahil sa overspeed. Hi. Mahuhuli dahil sa overspeed. Or speeding po, sabi po nila po. Ano po? Hi. At sige, ikimasu. Kanina, yung violation niya is sa speeding. Ngayon naman po, chusha ihan o suru. Ano po ang chusha? Parking po. Opo. So, sabi po dito, chusha ihang, may violation na naman po. Anong klase po yun na violation? Nag-violate po siya sa parking. Na hindi dapat pagpintuan. So, desu ne. Hi. Kaya, magiging mag-illegal parking. Hi, mag-illegal parking po siya. Hi.
なんでするかな? Ba't niya yung gagawin? Alam naman na mali, 'di ba? はい。それはただのツッコミですね。はい。では次行きます。信号を無視する。はい。信号を無視する。信号, alam po natin na ito po ay traffic light or stoplight. Ano po ang mushi? 無視。無視。Ginagamit po siya sa mga, ginagamit din po siya sa pagbubuli. 無視。ano ba yan, ate? Sorry, ate. 大丈夫よ。さばばpo si Joday-san. Joday-san? Na, di pagtingin sa shingo. Malapit na po. Tinitingnan niya po yung shingo. Alam niya po eh. Kaso, mushista siya. Parang hindi niya pinapansin? Hindi niya pinansin or dinedma. So, des. Hay. Kaya pag sinabi pong shingo mushisuru, pag pwede rin po pala siyang sabihin na shingo mushi po. Pwede pong tanggalin po yung o at saka suru po. Ano po, in short, shingo mushi. Sa Tagalog, magiging hindi pinansin ng stoplight. Hindi pinansin ang stoplight. Hay. Yung mushi, pwede po siya dedma. Ano po? So, ginagamit po siya sa mga pagbubuli. Halimbawa po, may binubuli yung A group, binubuli si B. Hay. Kahit nagsabi si B na, Ohayo gozaimasu, mushisuru sila. Idededma nila. Kunyari, wala silang narinig. Wala silang nakita. Kasi, yung mu is nai. Wala. She is tingin. Sight. Ano po? So, ibig po sabihin, nagpanggap silang hindi nila nakita. Ano po? Hay. So, dito, ang ibig niya po sabihin is hindi pinansin ang stoplight. So, it means po siguro red na po yung stoplight, pero nag-go on pa rin siya. Tawag po doon, shingo mushi or shingo wo mushi suru. Hai. Natsugi desu. Kuruma o butsukeru. Hai. Kuruma o butsukeru. Ano po ang butsukeru? Bangga po. Bumangga. Butsukeru. Butsukeru is bumangga. So, desu ne. Bumangga. Ang ano po? Ang car po. So, desu ne. Kaya, ibangga ang sasakyan. Ibangga ang sasakyan. Hai. At meron din naman po tayong salitang kuruma ga butsukaru. Hai. From butsukeru na po siya. Yung butsukeru ay ibangga, sinasadya niya po. Maaring sinadya niya. Ngayon, butsukaru ay hindi po sinadya. So, kung ang sinadya is ibangga, ano naman po sa Tagalog ang hindi sinasadyang? Nabangga. Nabubunggo. Mabubunggo. Mabubunggo ang sasakyan. Hay. Mabubunggo. Mabubunggo ang sasakyan. Pero meron pa po yung pong iba pong the way ng pagsabi po sa Tagalog din po. Kumbaga transitive at intransitive po yung pagkakaiba po nila. Ngayon naman po, neko o hiku. Hay, neko o hiku. Ano po ang hiku? Hiku. Hiku? Magpas? Sagasaan? Sagasaan ang pusa. So, desu ne. Maawa naman siya. Maawa naman tong taong to. Hay. So, it means sinagasaan ng pusa. Hay. Ito ay sinasadya. Ano po? Sinagasaan ang pusa. Hay. Ngayon po, meron po tayong neko ga hikareru. Neko ga hikareru. Ano po ang hikareru? Hindi po siya sinasadya. Sinadya siya na nasagasaan. Hindi po to hindi po ito sinasadya.
Ay, hindi sinasadya. Hiku, sinasadya niya po, sinagasaan. Hikareru, Hikareru. kumbaga, pwede po, nakatingin po siyang nasagasaan, na ano yung pusa. Ano po yun? Ano pong salita yung gagamitin natin? Nakita niya lang, ate? Nakita niya lang na yung pangyayaring yan. So, paano niya po yung sasabihin? Blanco ang pusa. Blanco ang pusa. Ano na po sa Tagalog siya? Di sinasadyang sagasaan? Masagasaan ang Pusa. so magiging Masasagasaan ang pusa. masasagasaan ang pusa. Yun na po ang hikareru. Hiku, sinagasaan. Hikareru, masasagasaan. Parang ano siya, te. Nakikita mo lang siya, hindi ikaw yung... Dito po sa pananalitang ito, ganun po siya. Apo. O kaya nagpipredict siya na masasagasaan ang pusa. Hay. Ganun pala yun. Sades. Hay. Ate, pwede magtanong, Tuso. saan pa po pwedeng gamitin yung hikareru na word po? Hikareru na word po. Apo, yung pong... Ito ne. Kung yung word po mismo po, meron, kangkenay po yung yung kanji, meron pong iba pa pong meaning. Jisok. Sandali lang po. Apo. Nandi ko nata. Hay. Ito ne. Sandali po. Yung question nyo kung saan po magagamit. Kanji kankenaku, pag hikareru po, pwede pong meaning po na kumbaga na parang naano kayo na halimbawa may isa pong lalaki. Medyo kumbaga nagugustuhan nyo siya. For ito example lang po po Nihonkoru-san ni hikareru. Nihonkoru-san wa yasashii kara hikarete shimau. Or hikareru. Ibig po sabihin, dahil mabait si Nihonkoru-san, parang nagugustuhan ko na siya. Ganyan po, hikareru. Pwede rin po itong gamitin. Okay. Pero kung kankenay po yung kanji po, po. Pero dahil po yung topic po natin today is sumakay ng sasakyan, so ibig po sabihin po dito ng hikareru ay masagasaan. Masasagasaan po. Thank you po, ate. とんでもないです。そうそうそう。じゃあ、第3、ナッフォル。はい。では、次行きます。ano na naman yung si Nihonko sa maglalagay na naman siya ng, emoticon na nakatago yung mukha niya. Nakasilip lang yung isang mata. Dahil nahihiya. Example lang po yan ni Nihonko sa. Kasi kung mag-example na rin naman po tayo sa mga kakilala na po natin para mas ma-feel po natin yung word po. Po. Opo. Sama kanji desu. So, meron po tayo pong iba pa pong katanungan. Daijoubu? Okay na po, ate. Salamat po. Arigatou gozaimasu. Hindi, mahinhin siya ngayon na natawa. Arigatou gozaimasu. Mata, yoroshiku onegai shimasu. Hai. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.